Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Ben, sige. At mag-opening. Hallelujah! Para, Ben. Sige, opening. Sige, yoko, lahat. Tayo po yung mananalangin po sa pasimula po natin sa gawain. Lahat po tayo ay pinag-isip nila namin. Lord, magpapasalamat po kami. Umagang binigay niyo po sa amin at araw na pinagpabaan dinaanan po natin. Papasalamat din po kami sa bawat isa sa amin dito sa pagtipon-tingin po ulit kami ng mga pagwahag sa amin. At nawa yung mga bawat may kinig po na po sila kay na rin po ang bahalang pagpatubay at naway marinig po nilang inyong sa akin. At yung mga bawat may ginagawa po at nabahin na rin po. Marlene. Amen. Palakpakan natin. Okay, una, at bago tayo, sino magpo-frontliner pala? Sino may ikaw? Dala kami konti kahit ano? Sige. Bago tayo magtuloy, gusto ko munang magkaroon ng announcement. Ulitin ko, share nyo to share. Sa mga Filipino and Giant, English Giant groups. Share. Filipino and English Giant group. Giant group. Ito yung broadcast ngayon sa Kogyo End Time series. So, iano nyo to. Ang broadcast natin ay every Sunday ng 6:30 to 8:30 AM. PM ito sa Amerika. At mayroon din tayong Sabado tanungan. Ito ay every 6 PM every Saturday, 6 PM to 8 PM. I-share din natin sa mga Filipino Giant groups. So, yan ang inyong sa inyong mga anak. Patulong sa mga makakarinig nito. Maging bahagi kayo ng pag-share ng ating mensahe at ng salita ng Diyos. Gamitin nyo yung inyong mga gadgets. Number 3. So, 1, 2, 3. Itong pangatlo ay yung hukom class. Mag-invite kayo. Ito ay sa Telegram, hukom class. Telegram ng Progressive Revelation. So makipag-ano na lang kayo. Sa mga nakakadinig nito ng gustong sumali, ito ay patungkol sa training ng Berean, doktrina, tungkol sa pamilya, tungkol sa pag-aasawa, at patungkol sa ministry. So ito yung sa Telegram, ito ay 5:30, mayroon tayong workshop na reckoning PM up to 8 PM. So, ito ay bahagi ng pag-asasanay natin. Pagsasanay, may workshop, pagpapaalalahanan, tawag ng reckoning. Ito mga 5:30 to 6:30 reckoning. Ito ay kasama pati yung tungkol sa opisina. So hopefully, sila Sister Remy, Sister Dayan, kumusta kayo riyan, sila Brother Nesty, sila Sister Ruth, ayan. Naging sila Sister Alice, yung mga dyan sa Manghero, Lucy, Anwar. Ito ay panahon na. Itong mensahe ko ay hindi na ito bago sa inyo, pero mayroon tayong mensahe mamaya na talagang patungkol sa atin. Paano i-apply? Hindi ito as a general na hindi na para sa kanila lang, kundi talagang mas internally, mas sa atin. So yan yung aking panawagan sa inyo, sa mga nakarinig, mga kapatiran, sila Brother Celso, yung mga anak, siyempre yung pamilya ko, number 1. Lahat kayo, sila Jeremy, sila Joseph, Jobmen, Oyang, lahat. Pati Manugang, kayo Carlo, Alan, maging kabahagi kayo nito. Na kung makikita nyo doon sa Bible,
2 pamilya lamang ang nakapasok sa Kanaan. Sa 2 milyon. Yan ay senyales na yan yung lulusot. Papasok sa Kanaan. At alam mo ang mangyayari, mga bata, yung mga anak na lamang nakapasok. Napakaraming magulang ang hindi nakapasok. Matakot kayo. So hindi biro itong pinasulat ng Diyos sa Bible. Pangapat, itong booklet. Halimbawa kagaya nito yung booklet. Meron tayo alin ang higher. Yun bang angel, cherubim, and seraphim. Type of Jesus Christ ministry. Mapanirang bulong. Pagbubura sa aklat ng buhay. Hiwaga ng pag-aasawa part, ano to? Part 1. God's reason. Mga mensahe natin, monastismo. Paano yung tamang monasticism? Anong pakinabang? Bakit may mga monasteryo? Sa ibang bansa nung araw. Ito yung tinatawag na mundo ng illusion. Ano ngayon? Sino nakinig kanina ng broadcast? Kita nyo yung virtual reality, katulad yung mga Matrix, ganyan. Nalilibang ang tao doon sa cellphone, pumapasok sa kanilang consciousness at subconsciousness. Paglilibang na ginagawa yan. Nawawalan ka ng gana sa Diyos. Wala kang gana sa Diyos. Ang nagpapagana sa iyo, ang gusto ng iyong soul and spirit, yung mga bagay na iniaalok. Kaya, akala nila itong mundo ng illusion, ganyan lang. Just like what happened to Eve. Akala niya yung alok sa kanya ni Satanas ng serpente is mapapabuti siya at napakaganda. Napakatahimik. Parang ano ang tinawag sa kanya, nalure siya. May ano bang term? Ano ba yung mga ibang term dyan? Na-deceive siya, nalure siya, yung bang parang nainganyo siya ng gusto. Nainganyo siya sa mga sinasabi ng serpente. At may message dyan si Brother Jackson, sabi niya, the serpent is talking now. Paano nagsasalita ang serpente? 2 mukha siya. Yung European Union. Pero ngayon, paano nagsasalita ang serpente? Mas malalim na to, nandyan sa mga cellphone, sa mga pinapanood nyo. Ang kausap mo pala, hindi mo alam, serpente. Nililibang ka niya. Kinakalimutan mo may darating na paghatol dito sa mundo. Nalilimutan mo na nalilibang ka na mayroon ka palang dapat paglingkuran na Diyos. Susundan nyo? Okay. Sige, so ayan muna. Yung booklet, mag-share kayo lagi. I-share nyo. Robot alok. Ang tawag natin yan, robot alok. I-alok nyo. Oh. So, para ito ay hindi lang basta kumita. Kaya natin binababayaran ito dahil hindi naman tayo mayaman, wala tayong pondo, para bumalik lang yung ginastos. At ang number 1 natin dito para i-propagate itong mensahe. Okay? So sige, yan muna. At si ang talaga ang frontliner. Sino meron? Sige, basahin mo lang. Okay, sige, buksan niyo ang Bible, tayo lahat. Judges. Tatalakayin natin, ito ang Judges or tinatawag na hukom. Hukom, aklat ng hukom. Nasa yung cellphone ko? Yung cellphone ko akin eh. Magbukas lahat at sabay-sabay tayo magbasa sa Tagalog. Para lahat, pati bata. Kayo, tabi-tabi kayo. Tingnan nyo dito sa yung bata, tanong bulong ha. Okay. Basahin natin sa 21. Start tayo. Medyo mahaba-haba ito pero okay lang. Sige. Okay. Tapos, ang gagawin natin as part of parang medyo may konti tayong workshop, magtatanong ako sa inyo, ikukwento nyo kung anong abot nyo. Tungkol sa simpleng kwentong ito, pambata actually ito eh. Pero gusto ko lang para magkaroon tayo ng interaction.
O yung mga nandyan sa bahay, yung mga kakapanood nito, walang masama kung kayo ay mas mabuti. Binasa nyo sa Bible, pag may tanong ako, sumagot kayo. I-type nyo lang. Okay, basa tayo, 21. At hinuli ng mga Pilisteo at dinukit ang kanyang mga mata at inilusong nila sa gasa at tinalian siya ng mga pangaw ng tanso at siya'y gumiling sa bilangguan. Gayon may nagpasimulang tumubo uli ang buhok ng kanyang ulo pagkatapos na siya'y maahitan. At nagpipisan ang mga pangulo ng mga Pilisteo upang maghandog ng isang dakilang hain kay Dagon na sa kanilang Diyos at mga galak, sapagkat kanilang sinabi, ibinigay ng ating Diyos si Samson na ating kaaway sa ating kamay. 24. At nang makita niyang bayan ay kanilang pinuri ang kanilang Diyos, sapagkat kanilang sinabi, ibinigay ng ating Diyos sa ating kamay ang ating kaaway at ang mangwawasak sa ating lupain na pumatay sa marami sa atin. At nangyari nang masayahan ang kanyang puso sa kanilang sinabi, tawagin si Samson upang siya ating mapaglaruan. At tinawag nga si Samson mula sa bilangguan at siya'y pinaglaruan nila at kanilang ilagay sa pagitan ng haligi. At sinabi ni Samson sa bata na umakay sa kanila sa kamay, ipahipo mo sa akin ang mga haliging pumipigil sa bahay upang aking mga hiligan. Ang bahay nga ay puno ng mga lalaki at babae, at ang lahat ng mga pungulo ng mga Pilisteo ay nandoon, at sa bubungan ay may 3,000 lalaki at babae na nanonood, samantalang pinaglalaruan si Samson. At tumawag si Samson sa Panginoon at sinabi, O Panginoong Diyos, idinadalangin ko sa iyo na alalahanin mo ako at idinadalangin ko sa iyong palakasin mo ako na minsan na lamang, O Diyos, upang maiganti kong paminsan sa mga Pilisteo ang aking dalawang mata. At si Samson ay pumigil sa dalawang gitnang haligi na pumipigil ng bahay at sinuhoy sa mga iyon ang isa sa kanyang kanang kamay at ang isa'y sa kanyang kaliwa. At sinabi ni Samson, mamatay nawa akong kasama ng mga Pilisteo, at inubos niya ang kanyang buong lakas at ang bahay ay bumagsak sa mga pangulo at sa buong bayan ng nandoon sa loob. At sa gayoy nangamatay ng kanyang mga pinatay sa kanyang kamatayan ay higit kaysa pinatay niya sa kanyang kabuhayan. At nang magkagayoy, inusong kanyang mga kapatid at buong sangbahayan ng kanyang ama, at kinuha siya at iniahon siya at inilibing siya sa pagitan ng Sora at Estaol, sa libingan ni Manoah ng kanyang ama, at siya'y naghukom sa Israel ng 20 taon. So, pikit lahat. Mga bata, dakilang Diyos at Ama namin makapangyarihan, Lord, isang panibagong pahayag na natutugma sa panahon namin ang bagay na ito. Maraming beses na, O Lord, na ito po ay naihayag, saysay sa mga ilang panahon, sa mga ibang lugar, maging sa iyong ginamit na propeta ngayong huling panahon. Ngunit, O Lord, lalo mo pong pinaglilinaw ang mga bagay na ito na nililinaw mo, Panginoon, at ipinapakita mong ito'y tunay na may kaugnayan sa amin, O Lord. Sa mga mensahe na inilagay mo sa aming kalagitnaan, Lord, kung paano ang iyong lingkod na si Noah, ay si Samson, ay nanghina, Panginoon, dumaan ang lahat ng anak mo sa ganitong kalalagayan sa anyo ng mensahe na kanilang naririnig, na aming naririnig. Nawa, O Lord, gaya ng binanggit ng isang nagmamakaawa, ng isang nagsisisi mong lingkod, O Lord, humihingi ng kalakasan sa iyo, Panginoon. Nasabi niya, minsan pa, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na makita namin ang iyong nais ipahiwatig. At kapag nakita namin, Panginoon, ito po ay gawin namin, Panginoon, na walang pag-aalinlangan na aming sundin at gawin sa abot ng aming makakaya. Kung kami man ay mahina, Panginoon, humingi kami ng kalakasan sa iyo. Kung kami man, Panginoon, ay may makaunting tagumpay, O Lord, tulad ng nangyari kay Samson, mayroon ka, Panginoong, ibinigay sa kanya, Panginoon, na mas malaking tagumpay, bagamat siya po ay buwis na ng kanyang buhay, O Lord. Salamat, Panginoon, sapagkat ito'y isang paalaala, lalo na sa aming huling panahon, na kami pala, Panginoon,
ay dapat, O Lord, na huwag madaya ng iyong kaaway sa pamamagitan ng mundo ito, O Lord. Salamat sa iyo, O Diyos. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mag-amen sa Lord. Buksan mo mamaya Revelation 2 ha. Mamaya para ito. Yan, sige. Itong mensaheng ito, siguro mga 2-3 beses ko nang ma-share sa iba-ibang lugar. Pero, dahil ito ay isang kwento na pangkaraniwan na pambata. So, bago tayo magtuloy, buksan yung Bible, yung binasa natin, suyurin nyo, mag-exam ako, mag-umpisa sa bata. Pero kahit hindi na siguro. Gusto ko para mapabilis tayo. Sa mensahe ni Brother Branham, ako ay isa ito sa mga ilan na nagpaantig ng aking damdamin na talagang ako'y lumuha nang mabasa ko ito. Sa kwento ni Brother Branham. Meron ang isa sa pinakang na kwento niya, anong pinakang part na napanood niyo, nabasa niyo na parang nakakalungkot. Magbigay kayo ng Sharon Rose. kay Sharon Rose, sino pa? Sa buhay niya, November. kanyang, yung kanyang tumba-tumba. Tumba-tumba. Yung kay Brother Branham. Oh, sino pa? Eh, syempre, nung pinanganak siya. Oh, pwede rin yan. Pero ang pinakamalungkot sa side ko na basa ko sa buhay ni Brother Branham, yung hinuhulugan niyang tumba-tumba, isipin mong binawi. Binawi. Pero alam mo doon sa kanyang, dinala siya sa Beyond Curtain of Time. Para bang, ito ay gusto kong ipakita sa inyo, pwede pa nang mangyari, na habang ikaw ay namatay, bibigyan ka ng konsuelo ng Diyos. Pagdating doon, nakita niyo yung aso niya, nakita niyo yung anak niya, dalaga na, yung maliit niyang anak na bata pa nung mamatay, may yumakap sa kanya, sabi gano'n, Daddy, Daddy, sino ka? Ako si Sharon. Magkakilala pa sila. Pagdating doon sa tumba-tumba, nakita niya yung tumba-tumba na binawi, nandoon. So, ibig sabihin, parang bibigyan ka ng konsuelo ng Diyos sa paghihirap mo sa mundo na malungkot. At ito isang katanungan ko nung araw. Ulitin ko ito at narinig nyo na to. Paano kaya ka ako, tanong ko, pag ang nanay at tatay ko ay namatay at hindi napunta sa langit, yan ang aking pinakang mabigat, sa totoo, sa lahat. Mahal ko ang aking tatay at nanay, na pag ako ay namatay, at sila'y namatay, dahil ako umaasar, pakiramdam ko talaga, langit ako mapupunta. Paano yung tatay at nanay ko? Yan ang aking malaking tanong noon. So marami akong pinagtanungan, hindi nila masagot yan. Kasi sabi, ang langit ay walang kalungkutan. Eh, pagdating mo sa langit, di mo nakita ang tatay at nanay mo, yung pangabot ko noon, malulungkot ako. So, hindi totoong puro masaya sa langit. Pero habang tumatakbo yung panahon, kung makikita nyo, eh, paano yung asawa mo? Nandoon. Pagdating mo ron, wala. Yung anak na karga-karga mo rito at pinalaki mo, hindi mo kasama. Kaya nga sabi ni Brother Branham, meron siyang kwento na mayroon daw 3 bagay na hindi mo inaasahan pagdating mo sa langit. Number 1, pagdating daw roon, yung inaasahan mo, nakasama mo doon, wala. Mayroon naman yung daw tao na hindi mo inaasahan nandoon, nandun siya. Parang kumbaga yung kaaway mo. Eh halimbawa, yung anak mo, iniisip mo, kasama mo, alam mo, encouragement lang ito pero ang solution na sa atin ngayon. Gusto kong isingit na kagad to. Gusto mo bang makasama ang asawa mo hanggang sa langit? Amen. Amen. So, nandito ang solution sa atin sa hukom, kaya may LCM training. Yung anak mo, gusto mo bang makasama? Amen. Hindi tsambahan ha? Amen. Kasi kaya tayo nagpapaaral ng anak, naggagastos tayo, nagsisikap tayo, gumigising ng maaga, naglalaban ng damit nila. Pag may meeting, sagsag tayo. Pero, hindi mo pala siya makakasama doon sa langit. Dito na tayo sa mas pinakamalapit. Pero doon sa pinakita, parang madaya. Kasi yung mga kapatid ni Brother Branham, hindi naman sinabi na nalungkot siya dahil niya nakita. May mga babae roon, niyakap siya. Sino kayo? Kami yung mga na-convert mo. Ganun ba? Kami yung tumanggap sa Panginoon dahil sa iyong pangangaral. So, masayang-masaya siya na para bang malilimutan mo pala, pag sa langit, pati sarili mong pamilya. Yung peppermint candy.
O yung kwan, yung pinadidilaan para mautusan niya yung kapatid Saka niya. yung damit na O, di ba? Alam mo yung damit din na kanyang inaabangan niya? Tapos may butas, yung ganun din. O, marami. So, maraming kalungkutang dinaanan si Brother Branham. At alam mo nung ikinukwento niya ito ay isa sa nagpaluha sa akin. Ang ganda ng pagkakakwento niya. Alam mo pa doon sa parte ng dulo ng dalata, sabi niya gano'n sa kwento pa niya, para bang nakikita ko na nandoon siya sa muog. Tapos hinatak siya ng bata, dahil mukha niya ako nung lad. Nung bata, parang ganyan siguro kay Sekaraya. Dahil mukha, bulag na siya nakaganon. Iano mukha niya ako at para makakaon. Yung pala ang plano niya, gibain niya yon at kaya nga marami namatay. Ngayon, sabi niya ganon, ang kwento ni Brother Branham, hindi nakasulat sa Bible, gumawa ng kwento, sabi niya ganon, Panginoon, marami akong pagkukulang sa iyo. Kumbaga, marami siyang binanggit si Brother Branham, pero sabi niya ganon, binigyan kita ng kahihiyan. Sa ganito man lang paraan, bago ako mamatay, May paghiganti kita. maipaghiganti ko kita, o makapaghiganti ako, makabawi ako. Makinig kayo makabawi ako sa kahihiyang na ibigay ko sa iyo. Naibigay sa iyo. Yun lang at natapos ang kwento. Napakagandang kwento, marami siyang inikot-ikot na mga kwento At itong mga kwento ni Brother Branham, yung pagiging Kristiyano natin, mga tinatawag na encouragement, minsan nang hina ka, minsan nagpabaya ka, minsan na backslide ka, humingi ng tulong sa Diyos, minsan papangin. Yan yung abot na mensahe ni Brother Branham. At busog na sila sa mensaheng yan sa panahon yun. Pero ngayong huling panahon, iba na ang mukha Iba na ang mukha. ng mensahe natin. Okay. Mensahe natin. So, ang inspirasyon ko dito, kanina madaling araw, nakikinig ako ng mga sa progresibo, kaya sa Spotify, Spotify. gawin nyo to, patunogin nyo lang na patunogin. Magigising kayo, minsan gigisingin kayo ng espiritu na pakinggan. Nagtanong ng 4 na tanong si Brother Lito, sinagot niya ni Brother Francis, at dito nag-focus. Nandito pa rin sa hukom. Sabi mo sa hukom. Ang dediretsuhin ko, maaaring maiksi ito, maaaring humaba. Magbukas tayong talata mo ng Revelation 2:2. Revelation 2:2 para dumating ito sa buhay nyo. Kayong mga nandyan, bago ako magbaybay, dumating ito sa punto na ganito, lahat isa sa atin, para sa Ephesian Church Ages. Basahin natin. 2. I know thy works and thy patience and how thou... Magbasa ka. And thy labor And thou canst not bear them which are evil. And thou hast tried them which say they are apostles and are not, and hast found them liars. found them lying. And hast borne and hast patience, and for my name's sake hast labored and hast not fainted. Ito number 4. Never the Tanongin nyo ang sarili ninyo habang binabasa kayong mga nakikinig. So every time, buksan nyo ang Bible nyo sa Revelation 2:2 at suriin nyo ang inyong sarili sa binabasang ito. Then i-apply mo agad sa sarili mo at balikan mo ng mabilis itong sinasabi. Nevertheless, I have somewhat against thee because thou hast left my first love. Thy first love. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa, o kung hindi ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kinalalagyan maliban na magsisi ka. Anong klaseng pagsisisi ito? Ang abot ng denomination, iiyak-iyak lang sila, tululuha, luluuhog, umiiyak, nakalupasay, pagulong-gulong, yan ang abot nilang pagsisisi. Tanungin lang kayo, ano ang totoong pagsisisi sa Acts 2:38? Isa lang, ikaw muna, Bembem. Ano ang alam mong pagsisisi sa Acts? Ha? Ikaw, Berna? search the scripture daily. Mali. Ikaw, Prayer and Alan? repentance. Ha? Prayer and repentance. Pamangmangan. Tama. Sabihin natin, repent from ignorance. Repent from So yan yung ignorance. yan, repentance. Yan ang tamang pagsisisi.
mayroon kang bagay na ini-ignore. Binabaliwala mo kahit nangungusap na ang Diyos. Kahit naman nakaintindi ang iba niyan eh. Halimbawa, yung mga nakakaabot ng Acts 2:38 ng mga Pentecostal, yung mga Oneness. Ay, Trinity ang aking bautismo, Ama, Anak, Espiritu Santo, wisik. Yan ang abot nila. So, nagpapalubog sila sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pero, naalis ba yung kanilang kasalanan? Bahagya kasi nagrepent sila sa kanilang ignorance. Pero pag may isineshare ka ng bago sa kanila, iiwas na sila. So, hindi sila nagre-repent sa kanilang ignorance as a whole. Lipat tayo sa sarili natin. Ano itong mga bagay na naririnig natin araw-araw para tayo ay totoong magsisi? Bigyan ko kayo. O, bukas ang Bible para may activities tayo. Ang istorya, may dating asawa si Samson, yes or no? Yes. Yes. Parang ang kwento niyan, ikwento niya nga. Fiancé. Yung ano yun, yung Nakabitrot babae. sa kanya. Binitrot sa kanya, pero mga Palestino siya. Palestinan. Filisteo. Yung babae. So, ibig sabihin, isang Tapos nagkaroon ng tanong. Nagtanong si Samson, yung parang may Riddle. kung sino yung makakasagot. Walang nakasagot. Tapos yung babae, ano niya, diba? Hindi na niya... Tinuluyan. Oo. Kaya Pero kanya. sa kwento kasi na narinig ko dyan, na parang ang may kasalanan din yung magulang niya, ni Samson, kaya parang nasipayo, ayon sa kwento ni brother, parang yung bang nabigo siya, Nabigo. na in despair. So parang naging bagamundo si Juan, parang nagpakalat-kalat si Samson. Natuto siyang uminom, pumunta siya sa House of the Harlot. House of the Harlots. Okay? Yung istorya ng dito sa Ephesian Church Age, mapapansin ninyo, walang pagkakaiba yan na dati mainit si Samson. Pero nung siya ay nagkaroon ng problema, ano nangyari sa kanya? Na sidetrack siya, na backslide siya. Pumasok na siya sa Harlot, sa House of Harlot. At doon niya nakilala sino? Si Delilah. Sino ang nakilala niya? Why, Delilah? Ganda pa naman nung araw, pag kinakanta yung why, Delilah, parang gandang-ganda ko. Yung pala ang kwento noon, kung di nila naiintindihan, why, Delilah. Ang totoo pala, yung lalaki pumasok doon sa Harlot Tree. Sa Harlot. Parang inihulog din sila ni Delilah. Paano kinukwento ngayon? Sa madaling salita, dito na nag-start. Buksan niyo ang Bible nyo. Doon sa binasa natin, sa taas-taas. Ano ang nangyari dahil siya ay binayaran si Delilah? Ano ang unang nung tinanong, mahal mo ba ako? Parang ganyan. Talian. Ano ang unang sinabi ni Samson na nagiging dahilan bakit siya malakas? Talian siya. Talian ng? Ng Walang nang iba nakakaalam, wala nang pwedeng iba sumagot. Parang silver ata yun. Ha? Ng bagong lubid, tapos ng lumang lubid. Oo, lubid. Ano pa yung isa? Bagong lubid daw. Ano yung sunod sa lubid? Yung isa lumang lubid, yung isa bagong lubid. Hindi ba yan tok? Yan to, rope daw, rope. So sige. Rope nga yun. Sabig sabihin, lahat yan ay hindi niya ipinagtapat. Nakikita nyo ha? Hanggang third time. Ipinapakita roon, maski tumakbo ka sa Eden, kahit si Eva, hindi isang beses lang dinaya ng serpente. Paulit-ulit. Tayo rin. Tapos yung pangatlo, taliin daw yung hair sa wall. Taliin kasi yung hair. So, yung pangatlo, actually, shave na yung kanyang buhok. Yung tirintas nga, may 7 tirintas. Alam mo, itinipe ni Brother Branham yung tirintas. Ang 7 church ages, 7 tirintas. Maraming mga bagong mensaheng sinabi si Brother Branham na i-encourage ang tao. Pero, itong panahon natin, iba na yung mensahe. May ibinibigay ang Diyos ngayong huli. Takbo tayo ulit. So dito, binanggit dito, alalahanin mo kung saan ka nahulog. So ang nangyari kay Samson, nung siya ay
magising, mahina na siya. Tuwan-tuwa sila, dinalian siya, dinala, at anong sabi na sa kwento? Ginawa siyang katatawanan, laruan. Takbo muna tayo para naintindihan nyo. Alam nyo ba pag kayo bilang nananampalataya ay nagkaroon ng, dito muna tayo sa mga physical ha, yung iba na backslide, di na umaaten, hindi na nagbabasa ng Bible, hindi, ito mababaw to ha, mababaw. Ito ang abot at ito ang binabanggit pa ng abot ni Brother Branham. Halimbawa, bumalik ka ulit sa pag-iinom, pagbibisyo, pambababae, pagsusugal, pagmumura. Ano yan? Yan yung pagiging backslide. Yan na yung nangyayari na para kang na-shade. Hello? Yung unang asawa pala ni Samson, bumalik sa Palestina, ang ginawa ay pinakasal sa ibang lalaki. Kaya pinatay ni Samson lahat ng pamilya ng babae, pati yung ano. Oo. So, ganito. So, sa madaling salita, broken hearted, bigo. Ano ang tawag ito? Binanggit ko kanina. Parang in despair, nasiphayo. So, ibig ko sabihin, yan ang abot ng kahit denominasyon pag ipinreach itong minsan pa, Panginoon. Bumalik sa sanlibutan, hindi na nagpe-pray, ang damit, mahaba, maiksi na, nagsisigarilyo na, yan ang abot. At yan daw ang nagbibigay kahihiyan sa Panginoon. Anong encouragement na nandyan? Minsan pa, Panginoon, makabalik ako. So, yung iba, regular ulit na nakabalik, nagsisi, yan ang abot nila. Nakabalik sila, clean living na ulit, nagpe-pray na sa madaling araw, uma-attend na every Sunday, kumakanta na, nagpapatotoo na, minsan nag-speak in tongues pa. So, maraming bagay na nabalikan na nakabawi. Nakakatuwang mga patotoo yan at tama at maganda naman. Pero, anong klaseng ignorance yan ang kaya? Maraming klase ang Samson. Sabi mo, Samson. Mura, sa salita mo yun. Magbibigay na ako sa sitwasyon ninyo, sitwasyon namin, sitwasyon ng pamilya patungkol dyan. Halimbawa, totoo halimbawa, PTA. Sabi mo, PTA. Sa PTA, pang pamilya muna. Nung una, may Delilah rito eh. Gusto ko na magkaroon ng tinatawag na mag-homeschool ang mga bata. Gusto ko mag-homeschool mula kila Jeremy, pababa, papunta kila Dalaga, lahat yan, maka-homeschool. Kasi kitang-kita talaga itong sanlibutan, itong mga kaklase, yan ang nagdadala. Alam mo, sagot ng ibang magulang at minsan naging sagot din dyan, talagang ganyan naman ang mundo. Wala kang magagawa riyan. Totoo ba yan o hindi? Ganyan ang sagot. Oo, totoo. Pero itinuro, malinaw, para ilayo, kaya may monasticism. Ang monasticism, hindi mo dadalhin sa bundok. Hindi mo dadalhin sa isang kuweba para magkulong ka, kaya ng ginagawa nun o sa monasteryo na walang nakapaligid kundi puro bundok. At walang makakausap doon kundi sila lang. Bakit ba mensahe tayong monasticismo? Ha? Monasticismo. Yung monasticismo, pwede pala dito sa loob ng bahay, itinetraining ng bata na ka-homeschool at mayroong programang ginagawa ang mga bata. Spiritual, academic, at house chores. Ano yung ginagawa natin? Makinig. Doon sa mga monasteryo, yung bata, pinalaki, ipinadala yung mga hari sa England. Yung anak nila, ipadadala nila. Hindi nila makikita ng kung ilang taon yan. Yung mga Shaolin, hindi nila makikita ang anak nila. Pahirap yan na nakatraining. Parang nasa monasteryo. Ngayon, ang tawag doon sa templo, mga templo nila, Shaolin Temple. Makinig kayo mabuti ha. Para masundan ninyo at mga kapatid, makinig kayo. Huwag nyo itong baliwalain, huwag nyo i-ignorin. Dahil ang mundong ito, pademonyo na. Hindi nagaganda to. Kahit panalo pa si Sara Duterte, kahit ma-impeach pa si Marcos, kahit si Trump ang maging presidente ng Amerika, na walang putol, maka-extend siya ng 12 years. Hindi nagaganda ang mundong ito dahil sinabi na ng Bible na hahatulan niya ang mundong ito. So anong gagawin natin? Maghandaan na natin.
So itong mga nasa monasteryong ito, alam mo, tinuturo, hindi lang nila abot ito. Dapat dito sa monasticismong buklat natin, tinuturuan ng spiritual. Number 1, pinakamahalaga yan. Number 2, academics. Halimbawa, sino yung magagaling? Mga tinuruan ni Aristotle. Sino la? Sino? Nila Philo. Academics, kaya outstanding sila. Sila, yung mga artista, hindi ko na ba magitin ang pangalan, hindi sila pumasok sa school, kahit international school. Nandun sila at mga matataas ang grade, hindi nila pinapahalibilo. Kung mayroon mang private school, nakabarkada yan. Kung negosyante, puro negosyante, walang barkada na paloko-loko. Para magtagumpay. Yung mga anak ni Ramonang, yung higpit niya. At pangatlo, dito sa monasteryo, tinuturuan sila ng house church. Marami ngayon, ni magsaing, hindi marunong. Maghugas ng plato, hindi marunong. Pero ito kasama ito sa tinetraining. Kawawa naman yung bata. Tanghali na. Huwag mong gigisingin kasi kawawa na. Alas 10 na yung bata, tulog pa. Kasi nga, puyat magdamag sa pagse-cellphone, paglalaro. Naintindihan nyo ako? Kamangmangan yan na hindi natin nakikita. So magsisi tayo. Dito, tuturuan mo number 1 na spiritual, yung anak mo. Gusto mo mang mapunta sa langit ang iyong anak? Kaya nga ako'y nag-aalala, kaya sabi ko tumutok tayo. Tumutok kayo, ilan sa anak natin ngayon ang nagpapatuloy? Hindi ba kayo nag-aalala na halimbawa o sa inyo, mga anak nyo, pamilya nyo ang nagpapatuloy ng totoo sa Panginoon? Masaya tayo na kumakain, nakakaluwag ng konti, salo-salo, nagkakaintindihan sa kakainin, sa isusuot, sa mga bagay na kailangan natin sa mundo ito. Pero sa spiritual ay hindi. Ini-ignore natin yan. Pagdating ba sa langit, iniisip mo na gusto mo kasama mo ang asawa mo at anak sa langit? Di ba napakalungkot na bagay, pinaghirapan mo rito, pero pagdating doon, hindi mo pala kasama. Alin yung pangatlo? Anong pangatlo pala ng bagay na binanggit ni Brother Branham? Nabitin yun. Hindi mo inaasahan yung nandoon na kasama mo, makakasama mo. Inaasahan mo, yung kasama mo doon, wala pala. Yung pangatlo, ano raw? Mismo wala daw. Ikaw pala, magugulat ka, hindi ka pala kasama sa langit. Yun ang pinakang shocking. Tuwang-tuwa ka rito, mabuti naman akong tao, di naman ako masama, di ako nang lalamang, di ako nang aapi. Naniniwala naman ako sa Diyos kahit di ako nasimba. Hello, makinig kayo. Eh kasi busy lang ako kaya hindi ako maka-attend. May trabaho kasi ako. Nakasulat sa Bible yan. Bagong kasal ako, hindi ako pwedeng pumunta. May binili akong 2 baka, kailangan testingin ko kung okay. Ang dami sinampol ni Kristo yan. So magugulat ka, ikaw pala ay hindi kasama. So meron tayong mensahe dyan, mamaya. Dito muna tayo sa PTA. Isipin mo anak mo, pinaghirapan mo, hindi para marunong. Hindi mo pala makakasama. O ikaw mismo, baka nakaligtas yung anak, hindi ka kasama. Magbilang kayo, wag niyong gawing biro ito, wag niyo ito, ano ha? Wag niyo. Ako kaya gusto kong humaba pa ang buhay ko. Pag ako ay namatay, ayaw ko kung may magpapaalala sa inyo ng sobrang mga ganito kahit ano. Pati paggawa ng assignment, pati pagpo-post. Pag hindi nyo ginawa, yan, alam mo, aagos yan kahit sa mga anak nyo, walang gagawa niyan. Magkikita-kita tayo, magkikita-kita doon sa impyerno, magsisisihan. Ikaw kasi, hindi mo at sinunod, wala ka nang magagawa. Ikaw ang may gawa niyan. Ikaw may gawa niyan. Kayong mga nakikinig dyan, mamaya, dito muna tayo. So dito sa spiritual, ito yung pinakamahalaga. Bakit kailangan naka-homeschool yung bata? Number 2, natututo yung bata. Si Bembem, patuto ko sa inyo, halimbawa ngayon, nung pumapasok siya sa school, pumapasok siya araw-araw, pero hindi pala nag-aaral. Pero ngayon, naka-homeschool siya, napipilitan siyang magsaliksik dahil wala siyang kasi mga kaklase rin niya roon sa school, hindi rin nag-aaral, pero pumapasok, ipinapasa na lang ng teacher. Kasi pag dumating yung susunod na batch,
mapupunuan yung teacher, hindi niya pwedeng ipasa. Kasi 70 na nga ngayon yung estudyante niya, binagsak niya yung kalahati ng 70 nung nakaraan, 35, magiging 105 na naman ang kanyang estudyante. Ipapasa na lang yan, bahala ka na susunod na ano. Nakita nyo? Ganyan ang Department of Education. Ganyan na nangyayari. So nakikita nyo, yung homeschool, ang pinakamasakit sa eskwelahan, ang kabarkada ng anak mo ay hindi espiritual at puro kamunduhan ang ituturo niyan. 100% yan. Maliban lang kung may core group siya ron sa loob ng eskwelahan na puro sila Kristiyano, ang pinag-uusapan ay si Kristo. Eh kung sa loob ng pamilya hindi pinag-uusapan si Kristo, maghahanap kaya yung bata ng kasharing sa school na spiritual? Yes or no? Sagot. No. O mga magulang, yan yung minsan pa, Panginoon, sa anyo ng PTA na nahulog tayo pare-pareho na may pagkukulang tayo ng pagte-training sa anak natin, nagbunga, nagkaroon ng tinatawag, ano yung in-exam nung nakaraan na gabi? Ano yan? Mahal na matriculation. Matriculation. Nangyari na nga yan doon sa una nating mga sa mga kapatid nyo na nagkaganyan. Huwag nyo nang isugal na yung anak nyo ngayon ay isugal nyo pa ulit na pumasok sa school. Tatandaan nyo, wala kayong kalaban-laban dyan. Wala kayong kalaban-laban. Wala tayong kalaban-laban. Para kang ganito, nagpunta sa ospital, biniresetahan ng gamot, uminom ng gamot, nung sumunod na araw, kinabukasan, pag-uwi, umiinom ng alak. Gagaling ba yan? O lalala? So, ngay. Dito, kaya nga sabi ko, academics, mas gagaling pag naka-homeschool kasi matututukan. Nandyan ang Google, nandyan yung mga tao, pwede kang magtanong. Halimbawa, sila Mima, pwedeng turuan yan sila Hindi nyo lang sinasadya Yung alam niya sa IT, Information Technology, pwedeng makuha ni si Raya. Sa murang edad, ang galing niyang magpipindot. Ang galing nga niya, gagamitin niya kung saan ang cellphone. Pero kung mayroong siyang assignment na ibibigay, ako mo, yung mga ginapak, inuutos nila yan, bantayan nyo. Berna, Alan, bantayan nyo. Bantayan mo. Huwag nyo nang ulitin yung nangyari sa akin. Ako na ang number 1 na patutuon nito. Huwag na kayo kung baka perfect kayo. Marami nang nangyari sa pamilya natin. Huwag nyo nang ipaulit yan sa aking mga apo. Huwag nyo nang ipaulit. Uulit-ulitin ko, ginagawa ko ang magagawa ko, pero huwag nyo nang isugal yung buhay ng anak nyo sa mundong ito. Nakikita nyo, kahit maghugas ng plato, iwanan yung plato pag kumain. Kumain, iwanan lang dyan, o alis na. Maglinis ng CR, dati nakagawa, hindi. Yung bata, nasanay na walang training. So dito, sa monasticismo nila, kung sila naka-homeschool, itutuloy natin. O na-homeschool na natin, pero wala tayo pang ginagawa. Ay, wala rin palang kwenta yung homeschool na yan. Ibalik ko na lang sa school, nakakabala lang sa pagsa-cellphone ko, pagtatrabaho ko. Tapos nakakayo riyan. Naalala nyo rin ba yung mama ninyo? O bigyan ng piso, 2 piso, takbuhan yung mga bata para hindi siya abala. Another form ang ginagawa ninyo na hindi nyo tinututukan ng mga anak ninyo, uulitin lang yung nangyari, tandaan nyo yan. Matagal na ako nagsisisi sa mga bagay na yan. Diba? So, matuto. 3 antas lang yan. Spiritual, pag-aaral. Kawawa ba yung bata pag hindi pumunta sa school? Hindi niya naranasan. Kung ang mararanasan ng anak mo, ang kwento, si Zoe, nagpatutuo sa akin. Para siyang machine gun na nagkukwento sa akin, angkas ko siya papunta ng bayanan. Mula papunta kami roon, walang putol ang kwento niya. Pagbalik, walang putol. Kinukwento niya kung ano ang mga nangyayari sa school. Ng mga klase niya, ha? Bata ang nagkukwento para kinukwento niya sa akin kung ano yung mga activities doon. Mababaw pa yan, mga anong grade yan? Grade 3. Pagdating ng grade 5 niyan, grade 6, nakikipagligawan na yan ang hindi mo napapansin. Hindi mo napapansin. So nakita niyo?
Dito sa parte ng PTA, minsan, sa sitwasyon, halimbawa, binanggit ito eh. Halimbawa, si Bernadette, siya ay ayaw kong pumasok mag-JS prom. Patago nilang pinag-JS prom. Kaya nang malaman ko nasa Quezon, nang hina ng signal, pauwiin mo yan, sunduin ng tricycle, saka lang umuwi. Pero mayroong isang Delilah, ang ginawa, pinasama sa JS prom. Kita nyo? Yung bata, na hindi mo tinutukan sa dalawang mag-asawa, alin sa inyong dalawa, alin sa inyong mag-asawa, o may kuya at may ate, may ate at kuya itong maliit na bata, hindi mo ginawa yan sa bata, yung tanong bulong, yung mga dapat gawin sa bata, ikaw yung Delilah sa panahon na yan. Ikaw ang Delilah. Pag hindi mo ginagawa yung mensahe, ikaw ang pumuputol ng malakas ng kalakasan ng isa sa inyong mag-asawa. Isa sa inyong mag-asawa. Hindi na tayo lalayo, dito na sa atin. Itong mensaheng ito, sinupin natin. Saktan natin yung sarili natin sa mali nating ginagawa. Huwag ng ibang tao. Ito makarinig. Kayong mga nakikinig dyan, pakinabangan nyo to. Hindi yung para kayo'y babyhin ko sa aking sinasabi. Ang unang tatamaan nito, number 1, mga manugang ko at anak ko. Asawa ko at sarili ko. Asawa ko, sarili ko. Yung mensahe natin, maliwanag at kumpleto. Pagsunod lang kailangan. Ito, halimbawa, mag-asawa. Malakas si lalaki. Pinababayaan ni babae. Di sumusunod sa mga dapat gawin. Whether lalaki o babae. Ikaw ang nag-aahit ng buhok. Yung kasing buhok si Samson ay nandun yung lakas niya. Yan ang nagtitipo ng kalakasan ng isang mananampalataya. Yung mananampalataya sa isang pamilya, kaya nga mahalaga ito. Kaya meron tayong Abraham Dote. Gusto ko itong panahan. Halimbawa, ikaw na, sa iyo, Carlo. Ikaw ay hindi pa tunay na mananampalataya before. Si Dalaga. Nagkulang ako dito kay Dalaga. Kaya nangyari, hindi ko naman sinasabing ayaw ko, nandiyan yan. Ang gusto ko lang mangyari, dapat ang asawa ng isang babae ay isang mananampalataya. So mayroong pagte-training at alam, nakapasa ka rito ng kalahati. Kaya ka lang balikan nyo ko. Sinasabi ko ito ay pagmamahal ko sa inyo bilang mga manugang ko. Huwag nyo itong baliwalain. Huwag nyo baliwalain. Ito ay bahagi ng paghingi natin ng... Basahin natin sabay-sabay. Minsan pa, Panginoon. Basahin ng sabay-sabay. Minsan pa, Walang nagbabasa. Minsan pa, Panginoon. Pare-pareho tayong may kulang. Nagkamali tayo. Nakakahiya ang nangyari sa Diyos. Napahiya ang Diyos sa kaaway. Napahiya. Kayong mga nandyan, yung mga tinetraining ko sa LCM, yung mga naturuan ko, pag hindi nyo itinuloy yung narinig yung mensahe, bagsak ka doon sa conscious ignorance. You are blaspheming God. blaspheming God. Umiyak ka sa Panginoon. Malakas ka ba ngayon? Mas malakas ka sa akin? Di ba? Pwede nyo ang challenge ako. Nang hina dahil may pag-amin ako. Pero itong panahon, maski man lang, sabi ni Samson, Panginoon, ito nang huli kong buhay. Kahit paano man lang maipaghiganti ko yung kahihiyang na ibigay ko sa iyo. Pero hindi pa tayo papatayin ng Panginoon eh. Pwede pa natin tayong makabawi sa Panginoon. Kayong mga mag-asawa, kayong pamilya, tayong mga pamilya, kayong mga nag-LCM, kayong nahulog sa LCM, ha? Yung mga nagsariling diskarte, Sabi mo ka sariling diskarte. pwede pa kayong umiyak sa Diyos. Iyak sa Diyos. Anong nangyari? Di ba nabulag si Samson? Amen. Yan ang unang ginawa sa kanya eh. Binulag ang May naalala akong preaching nito. Yung mata. Parang foreigner ang nag-preach nito. Makasama ni Richard Gunn. Yung daw light, nandito ang liwanag sa mata eh. Once na nabulag ka na, sa Jabez to, naalala nyo? Na binulag yung mata ni Samson, hindi na siya makakita. Alam nyo bang binubulag tayo ngayon ng kaaway sa pamamagitan nitong mga gadgets,
sa pamamagitan ng pag-ignore natin doon sa mensahe, naririnig natin pero nagbubulag-bulagan tayo. Nakikita na natin yung bata, naglilibang, naglalaro, walang ginagawa, nagbubulag-bulagan tayo. Yun ang ginagawa ngayon ni Satanas, tanggalin yung ating paningin para hindi natin makita kung saan tayo nagbubulang. Halimbawa, ikaw, ito pa nahahabol. Yung Abraham Dote, huwag niyong baliwalain ito. So, pagtulungan nyo. Halimbawa, ikaw, Alan, ikaw, Carlo. Magtulong kayo mag-asawa na makumpleto ito. Tulong. Yan. Mag-ano kayo? 2A, 2B. Huwag nyo itong baliwalain. Pag kayo ay nasanay at pag kayo ay nakapasok, nakadote, magkakaroon kayo ng kapangyarihan, hindi pa kayo mamamatay. Pero may pinapatay tayo doon sa laman natin. Ang makikinabang nito, tandaan nyo, itong mga anak ninyo. Pwede nyo akong sisihin, bakit si ano nagkaganyan? Sasabihin ko sa inyo, nagkaganyan dahil mayroong number 1, may Delilah. Number 2, nagsarili rin akong diskarte. Nagpabaya ako, kaya nagkaganyan itong aking mga ibang anak. Mga anak. Maski sisihin nyo ako ng 1,000,000 beses, kayo kahit kayo mga nakikinig na kapatiran, mayroong bang mabuting mangyayari na sisihin nyo? Ang gawin nyo, sundin nyo ng mensahe, kaya nyo panlagpasan. Ngayon, ano nangyari? Ang sakit lang nito, gusto mong bumawi, pero hindi ka na makabawi kasi hindi na mo na maibabalik ng kumpleto yung napariwara mong anak. Nakita nyo ang resulta? Yung pagkabulag ba ni makakakita pa siya dahil inukit na mata niya? Hindi na. Ang nangyari kay Samson, namatay siya at naguhuan. Pero kung hindi siya naguhuan, palagay mo kaya hindi siya baldado? Magagamit pa kaya siya ng Diyos ng kumpleto? Yan yung sitwasyon natin ngayon. Sitwasyon ng mga pamilya, ng mga magulang, na magagamit ka pa. Alam mo, halimbawa, marami akong kasamang manggagawa. Ayaw na nilang mag-preach ng ganito sa pinipreach ko kasi ang unang tinatawaan sila. Ayaw nilang aminin na mahabang panahon na sila ay lumalaban dito sa mensahe. Hindi nila maamin. Kaya hindi sila makapreach. Papasok sila, puro doktrina. Kaya pag nag-preach ka ng ganito, hindi ka nila pakikinggan, o aawayin ka nila, o iwasan ka nila, o magkokomento na lang sila. Maraming katwiran. Wala pa, hindi na nga nila ginawa, kumontra. Pag may mga narinig sila, ayaw nilang marerebuke sila, mapagsasabihan. Kaya yung iba, hindi na makapangaral, magdodoktrina na lang magpalalim. Hindi ko naman maintindihan kung talagang malalim. Dahil pag mayroon namang ka-challenge na mas magaling bumali, umiiwas naman. Halimbawa, kaya sa end time, hindi lang masabayan si James Manuel. Nakita nyo, bakit? Nabasa nyo na ba yung aking komentag, sa komentag nung yung sharing namin ni James Manuel? O, diba? O hindi nyo rin ginawa. So, ibig ko sabihin, hindi na sila makapreach ng ganito kahit yung mga magulang na hindi naman preacher, nanay, tatay dyan, ate, kuya, nahulog sa LCM. Nahulog ang mga anak, hindi makapag-share. Pero ito'y gusto ko kayong i-encourage. Ituloy nyo yung tinatawag na kayo ay magpa-session. Kayo ay magtanong doon sa mas nakakaalam. Ibabalik ng Diyos yan katulad ni Samson. Alam mo yung tipo ng bata na nag-akay sa kanya? Ito yung mensahe natin na pinagtatawanan. Ano ba yung hukom-hukom na yan? Gawa lang ng tao yan. Yan yung maghahatid sa atin sa poste para magiba natin yung muog na magpapabagsak doon sa kaaway. Yan yung hukom ministry na tipo ng bata. Hindi nila alam, papansinin ba sa church yung bata? Alam mo, nagsasalita itong batang ito, papansinin ba yan ng mga pastor? Sa end time ngayon, pag hindi ka nakakurbata at may nakasukbit na susi ng kotse, baka hindi ka pansinin eh. Kaya ngayon, uso ngayon ng mga nakasukbit yung kanilang mga susi, pakita na sila ay pastor na di kalibre. Pakita mo?
Yan ang nagpapansinan. Pero yung batang ganyan na naglalakad na mag-i-interview, hindi nila papansinin. Sarcastic ba yung salita ko? Yes, totoo sarcastic. Ganyan na nakikita ko. Yung bata bang ganyan, papansinin nila? Hindi. Yan ay nagtitipo ng mensahe natin. Hindi nila pinapansin yung mensahe na siyang mag-aantabay doon sa mga bulag na pamilya, na magulang, na mga ministro. Natagal ko na nakita ito. Nandiyan pa si Brother Rolly Enorme. Siya ang nag-share nito. Yung mensahe kanya, yung bata, tipo yan itong Hukom Ministry. Siya ang nag-share niyan sa akin. So, ibig ko sabihin, mga magulang, mga manggagawa, mga asawa, tumutok kayo doon sa mensahe. Kung kayo man, mga magulang, ay nagkaroon ng kalugihan, anong ginawa ni Samson? Babasahin ko ulit. Babasahin ko. Gusto ko ito. Buksan nyo ulit, buksan nyo ulit. Ito ay magiging makasaysayan. Itong aking sinasabi, pagdasundan nyo itong mensahe ng Hukom. Kasi ang talagang abot nila rito ay na-backslide, bumalik sa libutan, nag-inom ulit, nag-drugs, ng babae, nagsugal, ganyan lang ang kanilang Panginoon, minsan pa makabalik. O yung isang mainit kong ka-sharing na oneness, nangyari sa kanya, pinapakita pa niya, pati yung alak na iniinom nila, na siya, na backslide. Tapos bumabalik na naman siya. Yun ang abot niya na minsan pa, Panginoon. 28. So, buksan nyo sa 28. 16? Buksan nyo. Tumawag si Samson. Teka. Gusto kong sabay tayo. Ayan. Sa English, mas maganda. Judges, mabasa mo kay Carlo. Basahin nyo pa. Joshua 16. Judges. Okay. Ay, 16:21. Judges 16. 28 pala, 28. 16:28. Basahin nga natin. And Samson called up unto Teka. And Samson called unto the Lord and said, O Lord, remember me. I pray thee and strengthen me. I pray thee only this once, O God, that I may be at once avenged on the Philistines for my true aid. Tingnan nyo ang kanyang panalangin, ito ay may iyak. Minsan pa. Sabi niya, tumawag sa Panginoon, Panginoon, alalahanin mo ako. Ako ay dumadalangin sa iyo. Ako ay palakasin mo. Minsan na lang. Ako ay nananalangin. Minsan pa, Panginoon. Diba? Halimbawa, yung Hukom class natin ng 5:30, kayong mga nakikinig, huwag niyong baliwalayin ito. Pag sinabi, magkaroon ng reckoning, Remy, yung halimbawa meeting ng opisina Lite, ilang beses ka na nahulog dyan, bahagi ka, ikaw nag-start, ginamit para mag-start itong scribe na to ng opisina Lite. Maski marami kang nagawa, may backsliding ka, nabubulag ka. Yung paggawa ng booklet, Amalia, Berna, yung pag-share natin sa iba na message. Yung paggawa ng emergency Abrahanda, comment sagutan. Makinig kayo ha. Kayo, 4 na taon na. O, nasa traditional kayo. Nasa na lang kayo para masabi lang umaten. Pero merong mensahe ang Diyos na dala-dala ng bata, yung bata ang mensahe. Dinadala tayo doon sa mukong para magiba yung ating pagkukulang noong nakaraan. Makaganti tayo, sabi ni Christ. Makaganti man lang at may avenge. Sa English, ang ganda pagkakasabi. That I may be at once avenged of the Philistines. Ang Philistines ay ang kawayan, tinitipo yan ni Satan. Yung laman natin, maganti ka, dun sa demonyo ng laman mo. Yung halimbawa, 5:30 ng hapon, isa ito sa bahagi, hindi ko pa ulit nababalikan itong once more o minsan pa Panginoon, pero dumarating na sa akin. Bahagi ng pagsisisi natin pagdating ng oras. Halimbawa, kahit nandiyan, nagtitinda kayo, buksan nyo. Makinig kayo.
Sabihin nyo lang, busy kami sa trabaho, maraming tinda, pero nakikinig kami. Kung may pagkakataon, maki-join kayo, maki-share kayo. Matagal nyong in-ignore, nating na-ignore itong mensaheng ito. Bumawi tayo. Hindi tayo mamamatay na katulad ni Samson. Otherwise, mamamatay. Si Samson, last hura niya yan eh. Pero ito hindi. Pwede palang ibalik ng Diyos yung lahat ng pagkaluto. Sino ang nangyari na ganyan? Sino ang magbigay kayo ng magaling sa may istorya sa Bible na ganyan? Ibinalik ng doble at higit pa. Si Job. Kung paano ang mundo maganda, nawasak sa kalagitnaan, sa dulo, ibinalik, mas maganda pa. Ganyan ang gagawin ng Diyos sa atin. Kita nyo? Kaya hindi pinagtagumpay si Samson. Bakit? Sa tanong ko kayo, bakit hindi nagtagumpay na hindi siya nabulag, bumalik ang mata niya, tapos namatay siya, napatay niya lahat, tapos bumalik siya ulit. Naglalakad siya ulit doon sa Gaza, formang-forma siya. Bakit kaya? Para maging leksyon. Ha? Para maging leksyon. Hindi lang. Bakit pa? Ultimately, ano? Para hindi na siya muling magkasala. Hindi. Hindi niya pwedeng lagpasan yung gaganap ng tunay na Samson. Si Jesus Sino? Christ. Jesus Christ. Yung totoo. So ako ay tagubilin ko to. Sa lahat sa inyo, huwag niyo itong baliwalain. Hindi ako nagsasalita bilang biyanan nyo. Hindi ako nagsasalita lang bilang tatay ninyo at lolo ninyo. O manggagawa. Ako ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon. Huwag niyong baliwalain ito. Bumawi tayo pare-pareho. Ako man ay nanghihina rin kung nakikita kong kayo ay hindi sumusunod. Nakita nyo ba? Hindi lang ako nakibo. Halimbawa, yung mga bata, dapat pagdating ng oras ng gawain, katabi ninyo. Deuteronomy 6:7. Recite mo ba, alam mo pa ang Deuteronomy 6:7? At siya iyong kakausapin habang siya ay lalakad. Makain. Dapat nag-uusap kayo. Doon man lang sa as a starting point, sa oras ng gawain, katabi ninyo ang inyong mga anak at apo. Nagtatanong bulong kayo. Anong klaseng tatlong bulong ng tanong? Oh, bebe, ano pa? Ano pa? Okay. Ano? Si Karaya dapat tanong unawa na yan. Si Sebi dapat tanong unawa na yan. Nung nakaraan si Sebi, actually nagpapaliwanag na. So, Berna at Alan, nagkukulang kayo. Nagkukulang kayo dahil yung bata nung ngayon, puro laro yung bata, oras ng gawain. Hindi kayo nakafocus, yung bata naglalaro. Ang nakatutok ako, mama ninyo, diba? Kayo dapat na mag-asawa, pag bakante kayo, ako kaya ko sinasabi ito, gusto kong makita nila na tayo ay nagsisisi. Nire-rebuke natin ang sarili natin, binabalatan natin. Hindi tayo peke. Nagkokorekan tayo. Ganon din kayo mga kapatid, mga makikinig nito. Maaaring mabigat lang ako manalita. Hindi ka naman sinasabi, hindi ako ganyang preacher. Na para bang hindi makabali ng nilagang kamuting kahoy. So hopefully, ito ay magawa ninyo. Tunay na pagsisisi. Ganito ang gawin nyo. Pwede kasi tayong, alam mo si Samson, yabang niya eh. Ang lakas kasi niya eh. Tipot larawan niya nung akala mo ikay mayaman. At sagana sa lahat. At hindi nakangailangan ng ano paman. Umuunlad tayo eh. Nakakabili tayo kahit papaano. Di ba? Yung iba nga nakabili lang ng ganitong nakapost na kaagad eh. Ako hindi naman ako ganyan tipo. Pero titingnan natin, nakakabili tayo ngayon ng hindi natin nabibili noon. Sa Diyos yan nanggaling. Pero kung hindi natin magagamit sa tama at yan na nagpapabagal o nagpapatigil doon sa programa ng Diyos sa pamilya natin, hindi na galing sa Diyos yan, to tell you. Pinamamanhid ka ng demonyo na paasensuhin ka para lumayo ka sa dapat mong gawin. Magpakita ka sa akin sa Bible doon mga apostol na sila ay asensado. Pero hindi ko binabawal na asenso. Mag-asenso tayo. Kita nyo?
may tamang pagkakataon na ma-enjoy natin ang biyaya ng Diyos materially. Hindi tayo dapat magkaroon ng masaya na nag-e-enjoy tayo ron sa nakakamtan natin sa Diyos. Pero yung spiritual kalalagayan at yung mga bagay na inuutos ng Diyos sa atin ay binabaliwala natin. Hindi natin binibigyan. Ano? Basa. Last. Babagsak tayo rito. Basahin nyo ng sabay-sabay ito. Romans 125. 1:28. Basahin nyo ng sabay-sabay. 25. Paano mo iyan nagagawa? Who Oh? change the truth of God into a lie and worship and serve the creature more than the Creator. Okay. Who is blessed forever. Amen. You serve and worship the Creator more than the Creator. Amen. Nakita nyo ha, kaya bakit pinipid? Dati, ito yung gusto ko ipatotoo at nakikita nyo na mayroon tayong nagagawa, pero may kulang pa. Hindi ko pinagmamalaki ito para sabihin, sinasabi para ipagmalaki. Pero dapat nating makita na may inaabante pa rin tayo, pero hindi tayo dapat makontento. Halimbawa, mayroon kang, dati kung nung bata ka, kumakain ka ng isang beses ang araw sa hirap ng buhay ninyo. Kasi nangungutang ka pa ng bigas para lang may isaing. Nung ikaw ay lumaki-laki na at nagkapamilya ka na, nakakakain ka na ng 2-3 beses isang araw. Walang merienda. Walang tao na nasisihan sa ganyan. Kung maaari, kakain pa sa labas. Ngayon, nagagawa mo na. Di ba parang ganyan? Umaasenso ka sa pakiramdam mo. Pero ito, yung asenso mo spiritually, kulang. At paano nangyayari na you worship and serve the Creator more than the Creator? Hindi mo nagagawa completely o hindi mo pinagsisikapang gawin yung mensahe ng Diyos. Itong emergency Abrahanda, 4 na taon na to eh. Mahigit. Dumating ako rito, nagsikap ako makarating sa Manaliti ng 2020 August, September. Itinuturo na ito, 2020. Ilang pamilya at ilan na sa atin na nakagawa niya. Kita nyo? Mahigit 4 na taon na, marapang hindi pa gumagawa ang iba kahit isang beses. Nakikita nyo? Pero nakakapag-serve ka. Oh. Sa mga nilalang. So, ito ay hindi sa inyo, kundi pangunahin sa aking pamilya. So, sige. Mayroon pa kayong gustong, ano? Okay, ang oras ay 11:25. Diyan ko natatapusin. So, ulitin ko ha, i-ano nyo yung mga ano ng homeschool. I-ready nyo. Ha? Okay, pikit tayo at yung ko, magpatugtog ka ng ano? Hinalang. In your presence, patugtugin mo nga yung in your presence. Kantahin natin bago tayo mag-closing. I want to be In your presence ni Paul Wilbur. Sabihin natin, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. In the Lord. Yan. Hindi yan. Hindi yan. Paul Wilbur. Sige. Yung lyrics pala. Okay. Sa mga nasa bahay, sumabay kayo sa awit. Buksan nyo yung ano para makuha yung lyrics sa Google ba? Oo, sa Google. In your presence for Wilbur. Andiyan na. Over na. Okay. Awit tayo. Presence. Habang inaawit natin, manalangin tayo. Manalangin natin sa Panginoon. Oh Lord, my God, in your presence, that's where I belong. Yes.
where my feet are on the ground. I want to hide where the blazing fire cannot burn me, in your presence, oh God. In your presence, that's where I am strong. In your presence, oh Lord my God. In your presence, that's where I belong. Seeking your face, Touching your grace in the breath of the ground. In your presence, oh God. I want to hide where the flood of evil cannot reach me, where I'm covered by the blood. Hallelujah. I want to be where the schemes of darkness cannot touch me, in your presence, oh God. In your presence, That's where I belong. in your Presence, oh Lord my God. in your That's where I belong. seeking your face, touching your grace in the breath of the ground. In your Presence, oh God. You are my firm foundation. I trust in you all day long. I am your child and your servant. You are my strength and my Lord. You are my hope. In your presence, that's where I am strong. In your presence, oh Lord my God. In your presence, that's where I belong. Seeking your face, Touching your grace in the breath of the ground. In your presence, oh God. Oh, dakilang Diyos, sa iyong presensya, kami po ay nagpapasakop sa iyong kapangyarihan at, O Lord, gaya po ng aming tinalakay ngayong umaga, Panginoon, na kung paano humingi kami ng kalakasan na minsan pa, Panginoon, na maibalik ang aming lakas. Dahil sa aming pagkukulang, kami ay nanghina, kami ay nagpabaya. Tulungan mo kami, Panginoon, na managumpay ang aking buong sambahayan, Panginoon, 10 ng aking mga anak, ako, manugang, maging sa aking pamilya sa physical, O Lord. Maging ang aking mga kapatiran na sa lahat ng dako, Panginoon, kung saan man sila naroon, O Lord, tulungan mo, Panginoon, ang tunay na pagsisisi na kagaya ng ginawa ng iyong lingkod na si Samson, O Lord, na sa huling yugto ng kanyang buhay, ang pinagsisi niya, Panginoon,
bago siya mamatay, Panginoon, ay hiningi niya, Panginoon, na makaganti siya sa kaaway at maipagiganti niya, Panginoon, ang kahihiyang na idulot niya sa iyo, O Lord. Ganon din po kami, Panginoon, na kami, Panginoon, anumang bagay na kahihiyan na aming naibigay sa iyong kaaway, Panginoon, O Lord, nawa, ito po ay aming mapagbayaran sa pamamagitan, O Lord, ng pagtupad namin, Panginoon, at paglayo namin, Panginoon, sa pag-i-ignore namin, Panginoon, sa iyong mensahe ngayong huling panahon. Tulungan mo lahat ng kapatiran, magulang, tatay at nanay, na sa iyong kahabagan ay makapanumbalik ang lahat ng kanilang pamilya, ng kanilang mga anak, ng kanilang mga nasasakupan. Maging sa mga ministro, O Lord, sa mga kapatid na manggagawa, na hindi sila magpatumpik-tumpik, O Lord, na hindi mangyari, O Lord, na yung kanilang mensahe, Panginoon, ay iniiwasan nila, Panginoon, yung mga bagay na nais mong ipasalita sa kanila, Panginoon, at nababalik sa tradisyonal na pangangaral, O Lord. Tulungan mo po kaming lahat at salamat sa linggong ito, sa araw na ito, Panginoon, at sa mga susunod pang araw, nawa maging pagpapala kami, Panginoong, lahat sa mga taong makakasalamuha namin. Higit sa lahat, maging pagpapala kami sa aming mga anak, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay, O Lord. At sila man ay maging pagpapala din sa lahat ng mga kapatiran, sa mga taong naghahanap ng iyong dakilang katwiran. Ito po ang aming samot dalangin, O Lord, na may pagsusumamo in the name of your Son, Jesus Christ. Lahat magsabi ng Amen. Minsan pa, Panginoon, Joseph, balik ka. Aureliana. Sige, God bless po sa lahat. Si Dotsky. Wala si Dotsky.